sinasabi na meron ng nakabantang impeachment complaint laban kay VP Sara. But then, pinili po ninyong dalhin din ito sa ombudsman. Hindi ko alam kung hanggang saan ang limitasyon ng immunity ng Vice Presidente. Pero bakit po ngayon? Okay. Kasi po, gusto po namin lakasan ang bigyang tibay yung impeachment complaint na ipafile kay Sara Duterte itong February 6, no? Just to answer po yung ni-raise niyo po about the immunity of the Vice President. Actually, wala pong batas na sinasabi na immune siya sa suits. So that means na pwede siyang kasuhan, pwede siyang ma-indict. Ang hindi lang pwedeng mangyari is that she be removed by the ombudsman. Kasi she can only be removed through impeachment. Kaya po, ang prayer po ng aming complaint is that the ombudsman conducts an investigation, and if it so warrants, for them to recommend to the House of Representatives that she be impeached. Pero ma'am, bakit po ngayon na desisyonan ng inyong grupo na ihain po itong kaso na to? Although matagal na rin naman nating tanong yung mga ginawa po ninyong basis, no? Yung sa mga confidential funds, sa DepEd na mga pondo, pero yung timing po ng paghahain ng kaso, why now? Para po, kumbaga, mas malakas ang puwersa ng impeachment complaint na mangyayari itong February 6 kasi lalabas din po sa aming complaint sa ombudsman ang mga ebidensya laban kay Sara Duterte. So, with the ombudsman investigation, they can madadagdagan ng pressure or ng reason ang House of Representatives to push through with the impeachment. Ma'am, si Chicky So, go ahead. Go ahead po. Kumbaga tandem po yung dalawang aksyon. Hindi siya separate from each other.